Nagising na lamang ang ating bida ng aksidente siyang ipinatawag sa mundo ng Nilfgaard. Pagdating niya doon ay nakilala niya ang Diyosang si Nolan. Agad itong humingi ng tawad sa ating bida. Ipinaliwanag ni Nolan na may tatanga-tanga daw kasing taga-ibang kaharian ang gumamit ng summoning spell, at aksidente siyang nasama kahit wala naman talaga dapat siya sa listahan. Hindi maitago ni Nolan ang inis niya sa mga tukmol na iyon, sapagkat kahit na pinigilan niya ang mga ito ay nabigo pa din siya, kaya napilitan na lamang si Nolan na kausapin ang ating bida. Naisip ng ating bida na isa lamang itong simpleng pagkakamali, kaya nakiusap siya kay Nolan na ibalik na lamang siya, ngunit ibinunyag ni Nolan na dahil sa inis niya ay binago niya ang spell kaya malabo na itong magamit muli. At dagdag pa niya na huli na ang lahat sapagkat wala ng katawan pang babalikan ng ating bida, kaya naman iminungkahi na lamang ni Nolan na magiging residente na siya sa mundo ng Nilfgaard. Sinabi ni Nolan na hindi niya ipapadala ang ating bida sa Sidonia dahil hindi siya tatratuhan ng maayos doon, kaya ipapadala na lang niya ito sa ibang mundo ng fantasy para exciting. Mas lalong ninervyos ang ating bida nang marinig ito, pero tiniyak naman ni Nolan na buo ang suporta niya sa kanya. Gayunpaman iminungkahi ni Nolan na maaari siyang pumili ng combat jobs o magiging trabaho. Sinabi ng ating bida na gusto lamang niya ng mapayapa at malayo sa kapahamakan. Kaya naman binigyan siya ni Nolan ng mga kakayahan na akma base sa sinabi niya, kaya't ipinadala na siya sa bansang Asgard. Nagulat si Takumi nang makita niya sa refleksyon na iba na ang kanyang itsura kumpara sa dati niyang buhay, pagkatapos ay muli niyang tinignan ang kanyang stats, at nadiskubre niya ang kanyang mga bagong kakayahan kabilang na ang blessings na galing kay Nolan. Isa-isa ding sinubukan ni Takumi ang kanyang mga spell attack, at namangha siya dahil pakiramdam niya ay para siyang nasa loob ng isang fantasy RPG game. Sumunod namang pumukaw sa kanya ay ang skill niyang blacksmith, at ang isang kahoy ay nagawa niyang gawing sibat. Maya-maya ay isang batang babae ang tumakbo sa kanya at hinahabol ito ng malaking kuneho. Sa pag-atake nito ay napilitan si Takumi na gamitin ang kanyang sibat. Dahil napatay ni Takumi ang kuneho, nagpasalamat sa kanya si Molly sa pagliligtas niya dito. Natuklasan din ni Takumi na galing si Molly sa kalapit baryo, kaya minabuti na lang ni Takumi na sumama. Samantala sa imperyo ng Sidonia, makikita ang mga kasabayan ni Takumi na napili. Sinalubong sila ni Empress Elizabeth at sinabi nito na ipinatawag sila sa mundong ito para maging bayani. Nang ibunyag ni Elizabeth ang kanyang mukha, nakaramdam ng pagdududa ang bayaning si Akane at gamit ang kanyang kakayahan, napagtanto niyang hindi mapagkakatiwalaan ito. Pagdating ni Takumi sa baryo, nakilala niya sina Banga at Martha, ang mga magulang ni Molly, at nagpasalamat sila sa kanya sa pagliligtas sa kanilang anak. Dahil nangangailangan si Takumi ng matutuluyan, masaya siyang tinanggap sa baryo subalit kinakailangan muna nilang gumawa ng kanyang bahay. Gumamit si Takumi ng mahika upang patagin ang lupang pagtitirikan niya ng bahay dahil dito ay namangha sa kanya ang mga taga-baryo. Kinabukasan ay tagumpay na nakagawa si Takumi ng kanyang mga kagamitan sa bahay dahil sa skills niya sa blacksmith at carpentry. Nagdesisyon siyang palitan ang kanyang job class sa pagiging panday. At dahil meron na siyang mga nakuhang mga mineral na bato, sinimulan niyang gamitin ang kanyang alchemy skills upang may proseso ang mga ito upang makagawa ng metal ingot. Labis ang pagkamangha ni Takumi dahil makakaya niyang gumawa nito na marami, subalit nang bisitahin siya ni Molly ay natagpuan siya nitong lupaypay dahil sa pagkaubos ng kanyang mana. Dahil dito ay pinagalitan siya ni Martha at binigyan siya ng potion upang manumbalik ang kanyang lakas, at binantayan na siya nila Molly at Martha upang hindi na maulit ang nangyari. Gayunpaman tinulungan siya ni Bobo na sa proseso ng gawaing pagpapanday, at gamit ang kapangyarihan ni Takumi ay nakagawa sila ng mas magandang kalidad ng kagamitan, at nag-level 40 pa ang blacksmith skill ni Takumi. Maya-maya ay ipinaalam ni Takumi kay Banga na balak niyang gumawa ng potion. Nang malaman ito ni Banga ay iminungkahi nito na bibili siya kay Takumi kapag handa na. Sinubukan ni Takumi na gumawa ng potion, ngunit napansin niya na iba ang kulay nito kumpara sa sample na pinahiram ni Banga. Nais niyang inumin subalit masyadong delikado. Kaya naman naisipan niyang kumain ng mga hilaw na halamang gamot upang palakasin ang kanyang resistance. Muntik na siyang mamatay pero nagawa din naman niyang mahil ang sarili at nakakuha siya ng bagong spell dahil dito. Ngunit may lumitaw na isang malaking baboy ramo at siya ay inatake nito. Walang panama ang mga sand at ang ginawa niya sa kunat ng balat ng baboy.
At habang patuloy na nilalabanan ni Takumi ang baboy ramo, napansin niya ang isang malaking gagamba sa kanyang likod, at nang umatake na ang baboy ramo ay sinagip siya ng gagamba upang ito ay malito. Sa mga oras na ito, naisipan ni Takumi gamitan ang baboy ramo ng decomposition at tagumpay niyang napatay ito. Nang makabawi siya ng lakas ay pinuntahan niya ang gagamba, upang pasasalamat ay pinagaling niya ito, napagtanto ni Takumi na aksidente na niyang na-tame ang gagamba, kaya naman wala na siyang magagawa kundi pangalanan itong Maple. Nagustuhan ni Maple ang kanyang pangalan, at dahil si Takumi na ang master nito, nag-evolve si Maple sa pagiging Poison Spider. Sa kanyang pag-uwi ay nagulat ang lahat kay Maple, hindi makapaniwala si Banga na pwede palang ma-tamed ang ganitong hayop. Kinagabihan ay masaya nilang pinagsaluhan ang baboy ramo, ibinigay ni Banga ang mga balat at ibang parte ng baboy na pwedeng maibenta pa ni Takumi. Samantala natutuwa si Nolan na naging maganda ang simula ni Takumi, gayunpaman tinanong ng kanyang assistant kung bakit niya ipinadala si Takumi sa nakaraan bago pa may activate ng Sidonia Empire ang spell, subalit sinabi ni Nolan na wala siyang partikular na dahilan. Kinaumagahan, nagising na lamang si Takumi na balot na siya ng sapot. Sa pamamagitan ng telepathy sinabi ni Maple na wala ng oras si Takumi na makipaglaro sa kanya dahil naging abala ito sa paggawa ng kung ano-ano. Upang hindi na magtampo si Maple ay nakipaglaro muna siya saglit dito, biglang dumating si Martha at mukhang nabigla, agad na nagpaliwanag si Takumi subalit ito pala ay interesado sa kalidad ng sapot ni Maple. Namangha ang mga kamarites ni Martha sa silk na galing kay Maple, nalaman ni Takumi na tanging mga maharlika lamang ang nakaka-afford nito, kaya naman iminungkahi ni Martha kay Maple na gumawa pa ito ng mas elastic na sapot. Ngayong abala na si Maple sa paggawa ng silk, pumunta na lamang si Takumi kay Bobon upang isukat ang armor at sapatos na ipinagawa niya dito. Nang dumating si Banga ay sinabi nito na malulungkot sila kapag umalis na si Takumi, subalit alam nila na may mas magandang oportunidad ang naghihintay sa kanya doon, at upang mapadali ang paglalakbay ni Takumi ay mayroon silang kilalang mga ngalakal na pwede niyang masakiyan. Maya-maya ay nalaman ni Takumi na balak nang itapon ni Martha ang ibang bahagi ng horned rabbit dahil hindi ito ligtas kainin. Upang hindi ito masayang, gumamit si Takumi ng purification upang matanggal ang mga parasite at bakterya nito. Nalaman ni Martha na marunong palang gumamit si Takumi ng light magic, sinabihan niya si Takumi na ilihim ito sapagkat kakaunti lamang ang may kaya nito, at ang may mga ganitong kakayahan ay kumikita ng malaki. Sa mga nakalipas na araw, ginamit ni Takumi ang kanyang kapangyarihan upang magtayo ng pader para sa kaligtasan ng nayon bilang ganti sa kabutihang ipinakita sa kanya ng mga taga dito. Nang dumating na ang mga ngalakal ay nagulat ito sa biglang unlad ng nayon, gayunpaman ipinakilala nila Banga si Takumi kay Papak ang mga ngalakal na galing pa sa lungsod ng Bolton. At bago umalis si Takumi ay nag-iwan siya ng healing potion, sinabi niya kila Banga na marami siya nito sa kanyang bahay na pwedeng magamit ng bawat isa, at nang makita ito ni Papak ay namangha ito. Gayunpaman ay dumating din ang bawat isa upang magpaalam, nagbigay si Martha ng bagong damit ni Takumi na gawa pa sa silk ni Maple, naging emosyonal si Takumi sa mga oras na ito at nagpaabot ng pasasalamat sa mga taga-nayon. Nang tuluyan ng nagpaalam si Takumi, napansin ni Papak na maganda ang relasyon ni Takumi sa mga taga-nayon, hindi naman maiwasang maantig ni Hit nang masaksihan ito. Gayunpaman, nagpakilala sina Real at Boger, mga si-rank adventurer ng Lion Fang Group, sila ang kasalukuyang bodyguard ni Ginoong Papek, ngunit sinabi nila na wala namang dapat ipag-alala dahil karaniwang mapayapa ang mga lugar na kanilang daraanan. Nang malaman nila Real at Hit na may alagang killer spider si Takumi, magkahalong takot at pagkamangha ang kanilang reaksyon, pero hindi nila inaasahang magiging maamo si Maple kay Boger. Ngunit sa hindi inaasahan ay hinarang sila ng mga goblins, first time itong nangyari, kaya naman sabik ang mga Lion Fang members na bumakbak at mabilis nilang niligpit ang mga goblins. Matapos ang naging laban, 3 araw nilang binagtas ang ruta at sa wakas ay narating na din nila ang bayan ng Bolton. Una silang tumigil sa Adventurers Guild upang mag-report ang grupo nila Heath, sinamantala rin ni Takumi ang pagkakataon na magparehistro bilang alchemist, ngunit nalaman niya na walang ganitong rehistro dito. Ngunit sa huli ay binigyan na lamang siya ng guild card para magamit lamang niya sa pagkakakilanlan, at maya-maya ay bumisita siya sa opisina ni Ginoong Paipek at balak nitong bilhin ang kanyang mga potion. Nagulat si Takumi nang malaman ng buong halaga, subalit nagtapat si Ginoong Paipek na hindi niya maibibigay ang buong halaga nito dahil baguhan pa lamang si Takumi at wala pang reputasyon.
Gayunpaman ay inalok siya ni Ginoong Pipek ng bahay na pupwede niyang marentahan, at ito ay may kasama ng workshop, subalit hindi pa nakakapagdesisyon si Takumi ay dinala na agad siya sa nasabing bahay. Nagulat si Takumi na isa pala itong mansyon, agad na sinabi ni Ginoong Thomas na mababa lamang ang kabuong renta ng isang taon, kaya naman nang malaman ito ay agad nang sumangayon si Takumi sa alok. Kinabukasan ganap nang lumipat sila Takumi at Maple sa mansyon, agad siyang gumawa ng inodoro, gamit ang mga materyales at kakayahan niya sa alchemy, nakagawa siya ng makinis na inodoro na magiging trono niya sa umaga. Gayunpaman bumisita si Ginoong Pipek subalit natagpuan niya itong balot sa sapot ni Maple, ngunit sa halip na magalit ito ay napakapanatag pa nga daw ng kanyang feeling. Nagpaalam si Ginoong Pipek na gagamit siya ng palikuran, ngunit umurong ang tumbong niya nang makita ang ginawang inidoro ni Takumi. Nang ipinaliwanag ni Takumi kung paano ito gumagana, napagtanto ni Ginoong Pipek na marunong siya ng purification, kaya naman nakiusap si Takumi na isekreto na lamang nila ito. Pumayag naman si Ginoong Pipek, subalit sa isang kondisyon ay kailangan ni Takumi gumawa ng 100 na palikuran, walang nagawa si Takumi kundi sumangayon at dahil sa dami ng trabaho mukhang kailangan niya ng katulong. Iminungkahi ni Ginoong Pipek na kailangan ni Takumi kumuha ng alipin at gumawa ng contract magic dito kung gusto niya ng katulong dahil ito lamang ang paraan upang mapanatili ang kanyang sikreto. Gayunpaman sinabi ni Takumi na hindi siya pabor sa paggamit ng alipin, kaya't gagawin na lamang niya mag-isa ang trabaho, gayunpaman nakatanggap siya ng mensahe sa guild card na kailangan niyang makakumpleto ng isang quest bago ma-expire ang kanyang lisensya. Napagtanto ni Takumi na talagang kailangan niya ng katulong, kaya naman dinala siya ni Ginoong Pipek sa Mulan Slave Trading Company, at nang siya ay mapadpad sa hardin ay nakilala niya ang elf na si Sofia, at inutusan siyang umuwi nito. Maya-maya ay nakilala din ni Takumi ang may-ari ng kumpanya na si Mulan, ipinaliwanag ni Ginoong Pipek na kinakailangan ni Takumi kumuha ng kontrata sa isang alipin. Bago ang lahat, ipinaliwanag ni Mulan na sa kanilang kaharian ay may karapatan ng mga alipin, ayon sa batas, dapat igalang ng amo ang kanilang pagkatao at ibigay ang kanilang mga pangangailangan, at ipinagbabawal silang saktan o pagawin ng anumang wala sa kontrata. Ipinaliwanag ni Mulan na tungkulin ng alipin na itago ang mga lihim ng kanyang amo, ayon sa kanya, may mga taong naging alipin dahil sa utang, krimen, o dahil dating bihag sa digmaan at lahat sila ay naghahanap ng bagong simula at nagnanais na magbagong buhay. Sinabi ni Takumi na isa siyang producer at madalas siyang naghahanap ng mga bibihirang item, kaya naman kailangan niya ng taong marunong lumaban at maaari din niyang maging katulong sa bahay. Subalit sinabi ni Mulan na magkaiba ang pagiging bodyguard at kasambahay, kaya naman kailangan ni Takumi kumuha ng 2 alipin. Kaya naman ipinakilala ni Mulan si Maria, bata pa lamang nang maulila na si Maria kaya't sinanay na nila ito sa mga gawaing bahay. Nang may kwento ni Takumi ang magiging trabaho sa kanyang mansyon, kumpiyansang sinabi ni Maria na kaya niyang gawin ang lahat ng trabaho doon, bumilib si Takumi dahil ang isang cute na babaeng si Maria ay wala pang kontrata. Inakala ni Maria na gusto ni Takumi na matulog kasama siya, agad na nilinaw ni Takumi na hindi naman iyon ang nais niya, kaya't napanatag si Maria na trabahong bahay lamang pala ang ibig sabihin ni Takumi. Gayunpaman nabanggit ni Mulan na wala silang isa pang alipin na kailangan ni Takumi, nang marinig ito ni Maria ay agad nitong iminungkahi kung pwede si Sofia ngunit agad siyang pinatahimik ni Mulan. Sinabi ni Mulan na may ilang problema si Sofia kaya't hindi ito pwede, subalit nakiusap pa din si Takumi na makilala ito sapagkat malakas ang kutob niya na si Sofia ang kanyang kailangan. Ipinakilala ni Mulan si Sofia, nalaman ni Takumi na nahuli si Sofia nitong nakaraang digmaan 50 taon na ang nakakalipas, hindi ito makakuha ng kontrata dahil hindi na ito makalaban sapagkat nakasealed ang kanyang mahika. Gayunpaman hiniling ni Takumi kay Mulan na makausap si Sofia ng pribado, sa paglapit ni Takumi ay bigla niyang hinawakan ang mukha ni Sofia at nagulat siya nang makita ang lahat ng skills nito. Naisip ni Takumi na kung mapapagaling niya si Sofia ay malaki ang magiging tulong nito, kaya naman agad niyang sinabi kay Mulan na kukunin niya si Sofia. Matapos mapirmahan ni Takumi ang mga papeles para sa mga kontrata, isinagawa na ni Mulan ang magic contract sa kanilang tatlo, matapos nito ay nagpasalamat si Maria at Sofia na pinili sila ni Takumi, habang si Mulan naman ay panatag ang loob dahil nakahanap ang dalawa ng mabait na amo. Nang sila ay makauwi, ipinakilala ni Takumi kila Maria at Sofia ang alaga niyang si Maple, pagkatapos ay dinala ni Takumi ang dalawa sa kanya-kanyang silid, ngunit nahihiya si Sofia dahil masyadong marangya ito para sa kanila.
Maya-maya habang nag-enjoy ang dalawa sa pagligo, sinabi ni Maria na hindi niya akalaing papayagan ni Mulon si Sofia na makaalis sa kabila ng mga pag-aalinlangan nito, marahil sa palagay ni Maria ay nakita ni Mulon na mabait si Takumi. Ngunit nag-aalala si Sofia dahil napansin niya ang ilang tungkol sa impormasyon ni Takumi ay blanko, kaya naman naiisip niya na baka mayroong itong itinatago. Samantala naghanda si Takumi ng hapunan para sa kanila dahil dito ay hindi maiwasan ni Maria na mahiya dahil siya dapat ang nagluto sa ngayon. Gayunman sinabi ni Takumi na huwag silang mag-alala dahil ito pa lang naman ang unang araw nila dito, idinagdag din niya na mas nais niyang tawagin siya sa kanyang pangalan kaysa sa master. Kinabukasan nagpunta si Takumi kay Ginoong Paipek upang kunin ang bagay na hinihiling niya at sa kanyang pag-uwi ay napadaan siya sa simbahan at nakita niya ang rebulto ni Nolan. Nagpasalamat si Takumi kay Nolan sa mga biyayang natatanggap niya, ngunit sa kabilang banda ay napatanong siya kung bakit pangit ang sinabi nito tungkol sa Sidonia Empire. Nagulat si Takumi nang bigla niyang makita si Nolan sa kanyang harapan, ipinaliwanag nito na may dalawang relihiyon sa mundong ito, ang Church of Creation na matagal nang sumasamba sa kanya, at ang Church of Divine Light na kamakailan lamang na itatag at sumasamba sa isang Diyos na hindi naman talaga umiiral. Ang Sidonia Empire ay gumamit ng kanilang puwersa upang mabilis na palaganapan ng Church of Divine Light dahil dito nagawa nilang gamitin ang summoning spell para sa kanilang sariling kapakanan. Ipinaalala din ni Nolan kay Takumi na mananatili magpakailanman ang kanyang mga basbas, subalit ang basbas na gumagabay sa kanya upang makatagpo ng mabubuting tao ay unti-unti nang mawawala dahil malapit na matapos ang kanyang tutorial, kaya maaari na rin siyang makaharap ng mga taong may masasamang balak. Samantala sa Sidonia Empire ay inulat sa emperador na ang mga bayaning na summon ay kasalukuyan ng nagsasanay, dahil kay Elizabeth ay nagawa nilang mahikayat ang mga ito na tulungan ang imperyo. Mahigpit na nagsasanay sina Akira at Yamato, habang tumangging sumali si Akane dahil ayaw niya ng karahasan, ngunit dumating si Elizabeth upang ipaalala ang kanilang tungkulin, ngunit iniisip pa rin ni Akane na may masamang balak si Elizabeth. Samantala aksidenteng nadulas si Takumi, ginamit niya ang kanyang magic upang ilagay ang kanyang mga dala sa item box, nang masaksihan ito ay lalong nagdulot ito ng hinala kay Sofia. Maya-maya ay nakita ni Sofia si Takumi na hinihiwa ang braso nito at saka pinapagaling gamit ang mahika, dahil dito inakala niyang isang psychopath si Takumi, kaya't kinumpronte niya ito at nagpabalang huwag nitong sasaktan si Maria. Ngunit biglang nawalan ng malay si Sofia, agarang pinagaling ni Takumi ito ng paunang lunas pero kinalaunan ay dinala niya ito sa isang kwarto. Tuluyang pinagaling ni Takumi ang lahat ng karamdaman ni Sofia, at kasabay na din ito ang pagtanggal niya ng sumpa upang muli na itong makalaban katulad dati. Kinagabihan ng magising na si Sofia, sinubukan niyang balaan si Maria tungkol sa kanilang master, subalit natigilan siya nang malaman na pinagaling siya ng buo ni Takumi. Kinalaunan ay pumunta si Sofia kay Takumi upang magpasalamat, ipinaliwanag ni Takumi na kinailangan niyang sugatan ang sarili niya ng may lason upang mapalevel niya ang kanyang light magic. Dahil sa kabutihang ginawa ni Takumi, naantig si Sofia at sa wakas ay tinanggap niya ng buo si Takumi bilang kanyang master, habang si Nolan naman ay natutuwa dahil sa mga nangyayari. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.